daan ng buhay, yung daan ng buhay. Ano yung hardest struggles na dinaanan mo at saka ano yung greatest achievement na na-attain mo sa pagpadyak mo? For me, pinaka-challenging man po para sa akin yung last year, yun po yung na-hospital ako, na-operan ako lahat. Parang nung time po kasi nung ang bilis ng mga pangyayari na hindi ko alam na gano'n na para siya ka-urgent. And nung time na yun, ako po kasing taong sobrang matatakotin sa ospital, sobrang pagka-location nga lang po namin, ospital, na ano ako, yung parang hindi talaga ako komportable. Pero wala po, like sa buhay natin, sa pagpadyak sa buhay natin, dadaan at dadaan talaga tayo sa mga luma, sa mga, ang tawag, mga putik. Oo, dadaan at dadaan po tayo doon. Pero as long as tuloy ka lang, padyak lang, naniniwala talaga po ako na lahat ng nangyayari may rason. So, hindi ko po question kung kahit ano. Padyak lang. Yung greatest achievement? Greatest achievement po? Siguro yung na-survive ko rin po yung yung cancer ko. Kasi 26 po ako last year. So, di ko ina-expect ever na magkakaroon ako ng ganong klaseng sakit. So, nung nagpa-body scan ako na sinabi na cancer-free, napakalaking achievement yun for me. Lalo na ngayon na pagkatapos ng pandemic talaga na health ang talagang #1 priority dapat natin. So, yun yung achievement ko for now. Congrats and I'm happy. Thank you po. Salamat po. Next question kay Jillian. Saka kay kay Miles na rin. Kasi Jillian, mag-bestie yung role niya dito ni Miles, di ba? So, sa totoong buhay ba, nagiging mag-bestie na rin kayo? And somehow, ano yung mga nagiging bonding nyo off-cam, ganyan? May mga kwentuhan na ba kayo about buhay, about love life, may mga ganun? Parang wala pa, no? Kasi lagi ka nakasalang eh. Lagi talaga po nakasalang sa mga excess. So, parang hindi pa kami masyado nakakapag-usap talaga. Pero, paano kayo nagbabond ni Miles? Siyempre mag-bestie kayo, di ba? Nung after nung reading, nagkumain po kami sa labas lahat, kasama sila direct. Ayun. How do you find na lang, Miles? Birthday ko po pala. May pa-tribute sa'yo. Hindi, gaya po nagsabi ni Joanne James, very professional si Ate Miles. And, parang hindi ko pa ata nakita si Ate Miles na nagkamali sa lights. So, like one take talaga. So, I'm very happy rin ako to be a part of this and to work with the great actors and actresses na kasama ko dito sa project. Na-master na ni Miles, bata pa kasi siya, di ba? Thank you and congratulations. Thanks, Kuya Glenn. Thank you. Next up, we have Carl June Canonoy of Kapatid Insider. Hi po, gandang hapon po. Tanong ko po kay Miles. First of all, Miles, una sa lahat, congratulations sa yung first ever main role na gagampanan mo sa Padyak Princess. And the question is, anong pakiramdam na pinili ka ng APT and TV5 para gampanan mo as the Princess Ibarra sa Padyak Princess? Sabi ko nga po, lumaki kasi ako, diba, since 6 years old po ako nagsimula sa industriyang ito. Na-train na ako na hanggat hindi ka pa umiere, pwede ka pang mapalitan. Kaya po, sabi ko lagi, parang hindi pa nagsisink in sa akin. Parang ito ngayon, medyo-medyo. Pero kapag talaga pong umere na yung show, doon pa lang siya magsisink in sa akin. Kasi napagdaanan ko po yun na hanggat di ka pa umere, hindi ka pa sure. So, nagpapasalamat po ako sa APT, kala Direct Mike, na nung present po nila to sa akin, parang siguradong po sila sa akin. Kaya tinanong ko talaga kung final answer po ba na ako talaga. Kasi alam ko naman po na gagawin ko yung best ko. Pero hindi lang po ako sanay sa ganitong pressure. Dahil simula lumaki naman po ako, parang maswerte po ako na napapabilang po ako sa magagandang proyekto. Pero this time, parang tayo na po mismo yung mahawak ng show. Kaya ito po yung mga tao, sila Direct Mike, TV5, sila po yung mga tao naniwala sa akin na kaya ko itong gawin. So, sino ako para pagdaan yung sarili ko. Kaya ayokong i-disappoint sila.
Okay, thank you po. And next question for Joao. And hi there, Joao. Fresh from the success for your last project, anong pakiramdam na kabilang ka as a part of Jack Princess, and how does it feel na gumawa ng isang project outside from your mother network? Honestly, sobrang grateful ako kasi nga after ng Can't Buy Me Love, meron nga ako agad yung Jack Princess. At super grateful kasi first time ko mag-work dito sa TV5 with APT, with the whole cast. At also na rin na bilang as bida dito sa show namin. Kaya sobrang grateful talaga ako na nandito ako ngayon. Okay, thank you. Thank you, Carl.